Isang malinaw na mensahe ng politika, hindi pamamahala, ang ipinadala ng Kamara nang bawasan nila ng 156 milyon ang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Hindi ito simpleng hakbang sa pagtitipid, ito ay isang pampulitikang parusa laban kay Vice President Sara Duterte, isang leader na tahimik ngunit matatag sa kanyang prinsipyo. Ayon sa mga kongresista, ginawa raw ito bilang tugon sa pagtanggi ni VP Sara na humarap sa budget deliberation. Pero kung tutuusin, wala namang batas na nagsasabing kailangang humarap ang pangalawang pangulo sa ganitong proseso. Ang tunay na dahilan, dahil hindi siya parte ng kanilang politikal na linya. Maging si Represor Harold Duterte ay nagsabing ito ay isang uri ng bullying laban sa kanyang pinsan. Isang malinaw na pagpapakita ng weaponization ng budget. Ang pondo na dapat sanay para sa serbisyo sa bayan, ginagamit ngayon bilang sandata ng politika. Hindi ito ang uri ng Kongreso na dapat nating ipinagmamalaki. Kapag ginagamit ang kapangyarihan para manupil ng kalaban, hindi na ito demokrasya, kundi diktadorya ng mga nakaupo sa liderato. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kahit may pagkakaiba sa politika, nanatiling buo ang respeto sa proseso. Walang ginawang parusa sa mga opisyal na hindi kaalyado. Dahil ang pamumuno noon ay nakasentro sa prinsipyo, hindi sa personal na galit. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang pinaparusahan dito? Si Sara Duterte ba o ang taong bayan na umaasa sa mga programa ng OVP? Kapag ginamit ang budget bilang armas, ang kawawa ay hindi ang opisina kundi ang mga Pilipinong natutulungan nito. Sa kabila ng lahat, nananatiling kalmado si VP Sara. Tahimik, pero gumagawa. Hindi siya kailangang mag-ingay para mapansin dahil alam ng taumbayan, ang tunay na leader hindi kailangan ng spotlight, kailangan ng resulta.